Pangsanlibutang ulat. Himala sa bus stop, May 18, Georgia, Chojek at Tay. Nakapagsasalita ng 4 na lingwahe si Chojek subalit wala siyang hilig magbasa, at hindi na siya nagbukas ng aklat ng maraming taon. Isang araw, nagkakilala sina Tay at Chojek sa isang bus stop sa dating Soviet Republic ng Georgia. Naghihintay si Chojek sa bus stop nang dumating si Tay. Isang global mission pioneer si Tay, isang misyonero na nagbabahagi ng ebanghelyo sa tao mula sa kanyang sariling kultura sa Georgia. Naghihintay ang 2 babae ng parehas na bus. Anong oras kaya darating ang bus? Ang tanong ni Chojek. Kilala ni Tay ang bus driver. Paparating na ang bus mga ilang minuto na lang. Tinawagan ko na ang driver, at sabi niya malapit na siya. Sagot naman ni Tay. Nagsimulang mag-usap sina Tay at Chojek. At nalaman nilang kapwa sila nakatira sa iisang bayan mga ilang distansya ang layo. Nalaman din ni Tay na kilala pala niya ang pamilya ni Chojek. Nagdadala siya ng mga pagkain sa lugar nila noong panahon ng COVID lockdown. Nawili sa kanilang pag-uusap ang 2 babae at nagpalitan ng contact number pagkatapos na sumakay sila sa bus. Sa sumunod na ilang linggo, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng chat sa phone. Sa kaarawan ni Chojek, sinurpresa siya ni Tay ng mga regalo na salt shaker at mga bulaklak ng rosas mula sa kanyang hardin. Labis na nasiyahan si Chojek nang malamang isang Seventh-day Adventist si Tay. Hindi pa siya nakarinig ng tungkol sa mga Adventists at gusto niyang malaman ang marami tungkol dito. Nalaman ni Tay na nakapagsasalita ng 4 na lingwahe si Chojek subalit ayaw nitong magbasa. Hindi siya nagbuklat ng aklat simula nang magtapos siya ng high school 15 taon na ang nakalipas. Nagtaka si Tay, paano ko matuturuan si Chojek tungkol sa Diyos kung hindi niya titingnan sa Biblia ang aking mga sasabihin patungkol sa Diyos. Habang pinag-iisipan niya ang katanungan, inanyayahan niya ang kanyang bagong kaibigan na sumamba sa Adventist Church sa kabisera ng Georgia sa Balisi. Ang kanyang plano ay magsimba sila sa umaga at manatili hanggang hapon para sa panghapong seminar kung paano magbigay ng Bible study. Kaya lang, iniisip ni Tay na hindi magiging interesado si Chojek sa programa sa hapon dahil hindi nito gustong magbasa. Subalit labis na nasiyahan si Chojek sa pag-aya sa kanya ni Tay sa pagtungo sa Balisi at kanyang sinabing gugugulin niya ang buong maghapon kasama si Tay. Natuwa naman si Tay sa pasya ng kaibigan. Nawili si Chojek sa Sabbath service. Pumunta siya sa harapan ng mag-alok ng panalangin ang pastor na ipanalangin ang mga naghahangad na lumakad ng malapit sa Diyos. Sa seminar sa hapon, isang grupo ng mga pastor ang umupo sa pulpito ng iglesia. Puno ang simbahan ng mga kaanib ng iglesia na gustong matuto ng Bible study. Isa sa mga pastor ang tumawag kay Chojek, "Sister, nabautismuhan ka na ba?" "Hindi pa," ang sagot niya. "Pwede ka bang pumunta dito sa harapan para gawin kitang halimbawa?" ang sabi ng pastor at inanyayahan siya sa pulpito. Nahihiyang lumapit si Chojek. Tumabi sa upuan si Tay kay Chojek sa pulpito upang maging mas komportable ito. Pagkatapos ay ipinakita ng pastor kung paano magbigay ng Bible study. Ginamit si Chojek bilang isang halimbawa. Hiningi ng pastor na buksan ang Biblia upang hanapin ang sagot sa mga tanong sa pag-aaral ng Biblia. Binuksan ni Chojek ang Biblia sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. Ipinakita ng pastor sa kanya kung paano hanapin ang mga talata at ang mga sagot sa mga katanungan. Sa kanilang paglalakbay pauwi ng tahanan, tinanong ni Tay si Chojek kung ano ang palagay niya tungkol sa pag-aaral ng Biblia.
Gusto ko ang paghahanap ng mga kasagutan sa Biblia, ang wika niya. Nakakaramdam ako ng kabutihan ngayon. Nararamdaman ko ang kapayapaang hindi ko naramdaman noon. Kinuha ni Tay ang kanyang bag at inilabas ang isang Biblia. Mayroon akong regalo sa iyo, ang wika niya. Hiniling ni Chajek na bigyan siya ni Tay ng Bible study. Napakasaya ni Tay. Gumawa ang banal na espiritu ng parang imposibleng bagay. Hindi lang nagustuhan ni Chajek ang magbasa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kundi nagustuhan na rin niyang magbasa ng Biblia. Ngayon magkasamang nag-aaral ng Biblia sina Tay at Chajek, at natutunan ni Chajek ang ikalimang wika, ang walang hanggang wika ng langit, ang pag-ibig. Silang dalawa ay magkasamang sumasimba sa araw ng Sabat. Sa isang panayam, pinuri ni Tay ang Diyos para sa hindi inaasahang pagkakakilala kay Chajek sa bus stop. Natagpuan ko si Chajek sa bus stop nang hindi inaasahan. Ang wika niya. Subalit hindi ito aksidente. Isa itong malaking himala ng Diyos. Ang wika ni Chajek, hindi pa rin niya gustong magbasa ng mga aklat maliban sa Biblia. Ayaw kong magbasa ng ibang aklat bukod sa Biblia, ang wika niya. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ngayong quarter ay tutulong sa pagbubukas ng health center sa Georgia. Salamat sa inyong panukala para sa masagana at malayang handog sa darating na ika-29 ng Hunyo.